Problema mo rin ba yung mabahong amoy ng iyong swamp fertilizer? Hello mga ka-agri. Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung 4 simple tips para hindi mangamoy yung inyong swamp fertilizer. Kami na. Sa mga hindi po nakakaalam ng swamp fertilizer, ito po yung mga pinaghalo-halong mga balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga kitchen waste, yung mga backyard waste, pinagsama-sama at binabad sa tubig. Ang sinasimulate po natin dito sa swamp fertilizer, yung swamp sa nature, kung saan naiipon po yung tubig, naiipon yung mga dahon, yung mga patay na hayop, pag inaanod, pag umuulan. Yan po yung ginagaya natin dito sa swamp fertilizer. Sa ganitong paraan, ibinubrew natin yung mga organic matter na yan sa loob ng 3 araw para ma-extract po yung mga nutrients. Yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, yan po yung source natin ng potassium, pampabulaklak, tsaka pampabunga. Yung mga sariwang dahon, itong mga damo na to, yan naman ay source ng nitrogen, pampadahon. So lahat ng mga organic matter na available, na nandyan lang sa paligid, yan po yung inilalagay natin dito. So itong swamp fertilizer natin ay zero cost na klase ng fertilizer. Hindi na po tayo gagastos, hindi tayo bibili pa ng mga materials. Makagawa tayo ng napakagandang organic fertilizer. Marami na pong gumawa nito, marami na rin po nagpatunay na napaka-effective ng fertilizer na to. Kahit po ako ilang taon ko na ginagamit itong swamp fertilizer, mas madalas ko nga siya nagagamit kaysa sa compost kasi yung compost medyo matagal. Ito ilang araw lang pwede na natin magamit. Tapos halos araw-araw na after natin mabrew, pwede na siyang gamitin. Kaya lang yung isang downside nito, yung mabahong amoy. Yan po yung medyo problema ng karamihan. Lalo na po kapag kayo ay nakatira sa city or nasa subdivision, maamoy po sa bakuran. Maaring magreklamo yung kapitbahay. So ito po yung 4 na paraan na ginagawa ko para hindi siya ganun ka baho. Tip number 1 ay yung paghahalo. So haluin nyo lang siya every 4 hours. Yung unang 3 araw kasi hindi pa natin siya gagamitin. Yung unang 3 days na brewing niya, so isa sa umaga, isa sa hapon, okay na po yan. Kailangan lang natin siya haluin. Hinahalo natin siya para maging active yung mga microorganisms, merong microbial activity at hindi siya mangamoy ng sobra. Kasi ito po pag hinayaan nyo lang siya ng 3 araw na hindi ginalaw, sobrang baho po nito. Pangalawang paraan, yung paglalagay natin ng effective microorganisms. Itong EM po, nabibili siya sa AgriSupply, yung effective microorganisms. Tapos, i-activate nyo lang siya. Pwede siyang mag-IMAS, maging EM1. So, kumbaga maglalagay tayo dyan ng mas maraming microorganisms para kainin niya yung mga organic matter at malesen yung mabahong amoy. Kung gusto nyo pong gumawa nito, pwede rin yung lactic acid bacteria serum. Gawa lang po yun sa hugas bigas, sa molasses, sa gata, sa Yakult. Yan, meron tayong video niyan sa YouTube. I-search nyo lang po yung lactic acid bacteria serum. Tapos agrinihan. Makikita nyo na po. Lalabas yung ating video. Yan, naglagay ako ng EM1. Haluin lang natin siya. So yan. Itong mga microorganisms na to, tumutulong din siya para mabawasan yung mabahong amoy. Kasi kinakain nila yung mga organic matter. Yan. Tapos sila po yung kasi yung mga nagbi-break ng organic matter para maging nutrients, mapunta dyan sa tubig. Yan yung ginagamit nating pangdilig. Tip number 3 ay yung paglalagay natin ng molasses. So nakakatulong po itong molasses para lumakas at dumami yung mga microorganisms. So effective po ito, proven and tested na nalilesen niya yung mabahong amoy. Kaya lang po medyo magastos yung paglalagay natin ng molasses. Yan, kasi mahal po yung bilihan nito. Dito sa amin medyo mahal. Pero sa ibang lugar mura lang. May nakita ako 15 per liter, 20 pesos per liter. Dito sa amin umabot ng 60 to 70 per liter. So yan, tansyahin nyo lang para hindi naman ganun kagastos. Pwede rin po yung brown sugar na ilagay dito.
Marami nagtatanong baka daw langgamin pagka may molasses kasi nga matamis, or pag may brown sugar baka langgamin din. So hindi po siya lalanggamin kasi nagiging pagkain din siya ng mga microorganisms. Nako-convert siya ng mga microorganisms kaya hindi siya lalanggamin. And then yung last na paraan ay yung paggamit natin. Araw-araw natin siyang gamitin. Ito po hindi na siya dinidilute. Yan, kung ano po yung nandyan na liquid, yan na po mismo yung ipagdidilig natin. Okay lang na may sumama na mga organic matter pag nagdidilig tayo kasi mapupunta yan sa lupa. Tapos mabubulok din. Mapupunta rin siya doon sa tanim natin kasi doon din siya mapupunta malapit sa tanim sa pinagdiligan natin. Yan. So ito po, didilig na natin. Yan. So buhos nyo lang po dyan diretso. Yan. Hindi na po ako nagdi-dilute kasi ang ginagawa ko po dito, araw-araw ko siyang nire-refill. Yan. Kuha lang ulit. Tapos dilig natin dito sa mga tanim. Ito po yung mga tanim ko. Yan, luya. Sobrang taas niya na. Tapos may talong din dyan. May Brazilian spinach saka alugbati. Yan. May nagtatanong po kung pwede raw siya ipang foliar, pang spray. Hindi ko po siya nire-recommend kasi marami siyang mga solid materials babara doon sa inyong sprayer. Tapos kung i-apply nyo naman siya sa mga leafy vegetables, hindi rin maganda kasi kinakain natin yung dahon. Kung sa mga tanim lang tulad ng talong, ng okra, yung may mga bunga, yan, okay lang na diligan natin siya araw-araw. Pero kung sa mga leafy vegetables tulad ng pechay, mustasa, lettuce, yan, wag nyo po siyang didiligan kung i-harvest nyo na within a week para hindi po makontaminate yung mga dahon kasi yun po yung kinakain natin. And then after ko magamit siya ngayong araw, naka-ready na po yung pinag-ibakan ko ng tubig. So para i-refill siya ulit. So hindi siya ganun katapang kasi araw-araw ko siyang nire-refill din ng tubig. Yan, araw-araw ko din siyang ipinangdidilig. So basta nagagalaw siya, basta araw-araw nyo siyang ginagamit, hindi siya ganun kaamoy. Pero pag na-stuck siya ng ilang araw at hindi nagalaw, lalo na wala siyang molasses, walang microorganisms, yan, medyo maamoy talaga itong swamp fertilizer. So lagi nyo lang po tandaan, kailangan lagi may takip para hindi siya pamahayan ng lamok, hindi siya langawin. Sa mga nakagamit na po nito, pa-share naman ng inyong experience sa paggamit ng swamp fertilizer. Gaano ba siya ka-effective based sa inyong experience sa paggamit nito para ma-inspire din yung iba na gumawa ng ganitong klaseng fertilizer para hindi na po sila gumastos at makatulong tayo sa kanilang production. Kung sa tingin niyo po nakatulong yung information na to, palike naman. And sana po tulungan niyo rin kami share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!